So hello everyone, I am Juno Capuno and I am going to share what I have learned in CAD/CAM CNC with Engineer Villaverde. So let's get started. Sa video po na ito is ipapakita ko po kung paano ko po gagamitin o i-apply yung mga natutunan ko o nakuha kong knowledge sa CAD/CAM CNC. Gagamit po tayo ng iba't ibang picture na makikita po sa SolidWorks na katulad ng extrude cut, fillet, face delete, hole wizard at iba pa. And along the way ng paggagawa po natin ng ating model, explain ko po sa inyo kung ano po yung mga nasabing features po na ito. So yun, let's get started na po. So, kung makikita nyo po, nagawa na po natin yung exercise na gagawin po natin para po sa video na ito. Pero ulitin po natin yan para po makipakita ko sa inyo kung ano yung process na gagawin natin sa paggagawa ng ating model. So, ipapakita ko naman po sa inyo yung mga dimensions and kung paano po natin siya sisimulan. So, yun, nagsimula na tayo. Balik lang tayo sa SolidWorks, then punta tayo dito sa new. Pili lang tayo, pindutin lang natin itong part and then okay. Yan, nakagawa na tayo ng bagong tab para sa paggagawa ng ating model. So, ito po yung ating sisimulan muna. Dito po muna tayo magsisimula sa view po nito, which is top view. So yan, magsimula na po tayo. Pindutin lang po natin yung sketch, then pindutin lang po natin yung top plane para makapagsimula na tayo. Ang pinaka natutunan ko po kay kay Engineer Villaverde ay mag-sketch po muna ng walang dimension, rough sketch kumbaga, para magpakita po na para maging madali po sa atin yung paggagawa ng ating sketch or ng ating model. So yun, tingnan po muna natin yung ating model, yung mga dimensions. So sisimulan po natin dito sa bilog na to, then sunod dito po sa bilog na to. Ayun, kumuha lang po tayo ng circle po dito, then sa origin kumuha tayo ng bilog, then isa pang circle mula din sa origin, ganyan. Sunod naman ay lagyan natin ng dimensions. So ang gitna na bilog ay 50 ang diameter. Lagyan lang natin na 50, then yung labas ay 60. Then sunod natin itong bilog na to kahit saan dito kasi aayusin pa naman natin yung dimension niya. Yun, walang tayo ng bilog, isa pa, then dimensions, lagay tayo ng dimensions kahit saan nyo ilagay yung dimensions, basta malagay. Yung gitnang bilog ay 12, then yung sunod ay 24, then yan, nagawa na natin. Ngayon, sunod natin gagawin, skip lang natin para lumabas tayo dun sa picture na ginawa ko. Then sunod, gagawa tayo ng construction line mula dito hanggang dito mula sa gitna ng isang bilog na to hanggang dito sa bilog. Then pindutin lang natin yung line na to para maging gagawin nating construction line. So pag nagawa na natin, okay na, lalagyan na lang natin yung dimensions para maging
ginagamit natin yung construction line para may assist tayo sa paggagawa natin ng sketch natin or yung model natin. So yun, lagyan natin yung dimensions dito, which is 40. Nakalimutan ko sabihin na make sure natin na yung gagamitin nating dimensions ay katulad nung sa ginagaya natin na model. Tulad nito, ang ginamit dito ay mm. Dapat makita natin dito na mm din yung ginagamit natin, which is yung MMGS. Ayun. Ito naman itong pataas, which is 40 grid. Yan. Naging define na yung object natin o yung sketch natin. Sunod naman, gagawa lang tayo ng gagawin natin itong part na to, parang arc na to. So kagaya na sabi ko sa kanina, gawa lang tayo ng na rough sketch kahit paano, basta gawa lang tayo dahil maayos naman natin yan mamaya. So kung mapapansin nyo dito, hindi pa siya defined masyado, kaya ang gagawin natin, itatangent natin siya, o select lang natin yan, tapos pindutin lang natin itong tangent. Yan, may ginagamit natin yung tangent para magkaroon ng ng relation yung dalawang drawing natin o dalawang sketch natin, halimbawa line and circle, gano'n, para lang magkaroon lang yung relation yung ginawa nating sketch. Yan. Ang sunod naman natin na gagawin ay circular pattern. Select lang natin yung mga sketch natin na gusto natin i-circular pattern, then makikita natin yun dito sa taas. Makikita nyo meron ng preview dito, so may hindi pala tayo na isama na line para mag-ayos yung object natin. So dito lang natin yung select, sama natin tong line na to para hindi maging magulo yung ating sketch. Select lang natin yan. Ayan. Then kung makikita nyo yung preview, ayos na. Check lang natin o okay lang natin. So kung mapapansin nyo, hindi pa
hindi pa ayos yung drawing natin kasi may problema pa tayo, hindi pa nakatugtong dito sa circle na to. So ang gagawin lang natin ay dudugtong lang natin ganyan, and kung mapapansin nyo hindi pa yan ayos. So gagawin lang natin, itatanjit lang din uli natin yung ano na yan, yung drawing na yan para magkaroon ng relation. Yan, okay na. So ngayon magagawa ulit tayo ng dimensions. Lalagyan natin ito ng dimensions para maging okay na yung drawing natin at makapunta na tayo sa isa pang picture, which is yung pag-extrude. So lagyan lang natin yun ng smart dimension. Then tingnan natin sa drawing natin kung ano yung sukat niya, which is 75. Okay na. Then skip lang natin para maka-exit tayo dun sa picture na yun. Then ngayon punta naman tayo sa extrude. Kung mapapansin nyo, marami tayong sketch na ginawa, kaya marami din tayong isa-select na face or mga object natin para makapag-extrude tayo. So ang extrude naman po ay ginagamit natin para maging 3D, yung 2D sketch natin. Yung naselect ko na yung mga gusto kong i-extrude. So titingnan lang natin kung ano yung sukat nila. Yung makikita natin dito, ito ay 20 mm. So palitan lang natin dito ng 20. Then yan, check lang natin. So yun, kung mapapansin nyo, 3D na siya, pero hindi pa dyan natatapos yung pag-extrude natin. Extrude pa natin itong part na to. So yun, gawin muna natin, extrude natin. So drop down natin to, tapos select natin yung sketch na to, then extrude ulit. Select lang natin to, then lagyan natin siya ng dimensions or ng sukat, which is itong 60. Dito lang natin dito, then 60. Mapapansin nyo, nagawa na natin itong part na to, pero hindi pa natin nagagawa itong part na to. So ang sunod naman po natin gagawin ay pag-shell. So ginagamit po natin yung shell para magkaroon ng thin wall or hollow shape yung ating object. So kung mapapansin po natin, may hollow po dito sa ilalim ng model natin. Yun. Para magawa natin yung shell, select lang natin yung face na gusto natin na i-shell, tapos tingnan natin yung dimensions o yung sukat ng wall na gagawin natin. So mapapansin nyo dito, 5 yun. So palitan lang natin dito ng 5. Ayan, kung mapapansin nyo, okay na yung drawing natin. Yan na, nagawa na natin itong part na to. Nagawa na din natin to. So ang sunod natin gagawin ay itong part na to. Ito, yan. Pero hindi pa natin lalagyan yan ng butas. Gagawin lang natin itong part na to. So yun. Para magawa natin yung part na yan, isushow lang natin itong front plane para makapag-drawing tayo dito sa front plane. So punta tayo sa sketch, pindutin lang natin. Yan, nakaselect na agad plane na gusto natin
lagyan ng sketch. I-hide lang uli natin dahil dun, mas sanay ako dun eh. So kagaya ng sabi ko kanina sa natutunan ko is kay Engineer Julio Verde, maggagawa muna tayo ng rough sketch kahit saan. So yan, gawa lang tayo ng line dito kahit paano, tapos ibalik nyo lang yung line dito sa point na to para magkaroon tayo ng 3-point arc. Ganyan. Yan. Yan. Tapos dito. Ngayon, skip kayo. Tapos gagawin natin to construction geometry para mas tayo. Ngayon, mas magiging madali sa atin kung iaayos na natin itong na-drawing natin na to. Kasi kung mapapansin nyo, nakalabas siya dito. Pag in-extrude natin yan, magkakameron tayo dito ng face na hindi natin gusto o na surface na hindi natin gusto. Ayun, gawin muna natin. Para magawa natin yun ay magpalit muna tayo ng view. Tapos kumot lang natin tablet na to. Kumot lang natin. Ayan, okay na. Balik lang ulit tayo dun sa shaded na. So kung mapapansin nyo na define na tong ano na to, define na to line na to. And ngayon lalagyan naman natin dimensions yung bawat sides ng dinrawing natin. Then tingnan natin kung ano yung mga dimensions ng dinrawing natin. So ito, reduce na tayo 12. So gawin natin tapos yung distance net dito hanggang dito sa taas ay 36. That 36 sunod naman ay dito hanggang dito sa baba, dito hanggang dito sa baba ay 42. Then ang angle naman nitong dalawang ito ay 30. Tama ba? 30. Yan. So kung mapapansin nyo, ito ay defined na object or yung sketch natin. So check lang natin yan, escape, para makapag-escape tayo sa smart dimension. So punta naman tayo ulit sa extrude lang natin yung drawing natin na to. Kung mapapansin nyo, papunta dito yung pag-extrude. So pipiliin natin ay mid-plane para sa gitna yung pag-extrude. Tingnan lang natin kung anong dimension ng part na to. So makikita nyo dito ay 36. Lagyan lang natin ng 36. So yan, check lang natin. Then yan, tapos na tayo sa pag-extrude ng part na to. Yan. And kung mapapansin nyo, meron ditong surface na hindi natin gusto. Ayan, magkabila. So ang gagawin lang natin dyan, i-face delete lang natin yan. Punta tayo sa direct editing, then select natin yung delete face, then select lang natin yung surface na to, then select natin tong selection na to para hindi na natin isa-select yung isang best by itong face na nandito. I-check lang natin, then yan yung nagagawa ng face delete. Yan na, nagawa na natin. So
Susunod, ang gagawin naman natin ay mag-filling naman tayo ang edges natin. So ang sukat ng edges na i-filling natin ay 3. So punta na ulit tayo sa features, then select natin yung fillet, select natin tong unang type ng fillet, then select natin tong face na to or surface na to, para pag select natin dito sa edge na to, lahat ng edge na ng surface na yan ay magiging masasama na sa pagpapilay. So tingnan natin lahat. Select lang natin yung mga surface para hindi na tayo mag-individual ng pagsiselect ng mga corners or edges. Yan. Pag na-select na natin lahat, check lang natin. Oh, may error. So, close natin. Ulitin natin. Nagka-error. Select natin to, select natin tong face na to, select natin to, select natin tong face na to, select natin to, then ito, then palitan lang natin ng radius, which is 3, ito, then ito din. Pansin nyo, lahat ng select natin na lahat ng select natin ay na-filling. So para mas makita natin ng ayos, palitan natin na appearance. Palitan natin ng color kagaya ng nasa ginagaya natin. Yan, color red, para lang makita natin ng ayos. Yan, so na tayo. So ang sunod naman natin na gagawin ay itong cut na to. Yan, punta lang tayo sa sketch, select natin itong face na to, then kuha tayo ng line from origin to endpoint lang na to. Yan, okay na. Escape lang natin para tayo. Ngayon, punta naman tayo sa extrude cut. Yan. So ang gagawin natin ay select natin tong team features, unselect lang natin tong direction 2, tapos dito sa isa-select lang natin tong mid plane direction, then select din natin to ng true all para hanggang baba yung cut. So yung cut natin, ang dimensions nan ay 3 mm. So lagyan lang natin yan 3, tapos check lang natin, then makikita natin yan, okay na, meron na tayong cut. Lagyan natin ng cut yung ating model. So ang sunod naman na natin gagawin, ito yung itong hole. So ang hole na gagawin natin ay counter bore for unsymmetric, size M8, then nakalimutan ko ang ibig sabihin nito, pero nandito din yun sa hole wizard. So yan, gawin naman na natin. Select lang natin yung hole wizard, select natin tong counter bore. Ayan, naka-unsymmetric
metric na. Hex bolt, select lang natin yung ito itong socket, button, head cap, screw, socket, head cap, screw, tama ba? Ito, yan nga. Select lang natin tong size M8. Then yan, punta naman tayo sa position, select lang natin tong face na to. Wait lang, ulit, kasi hindi ko naselect agad yung face na to. Yan, may wizard, select lang natin yung counter bore. Okay, up to next. Then select natin yung face na to. Then position, yan, na-select na. Counter bore, tapos i-hover lang natin yung ano natin para makita natin yung midpoint. Then select natin yan. Then pag ayos na, i-okay lang natin. Kung mapapansin natin, butas na yan. Yan, skip lang natin. Then gawin naman natin yung nandito, yung butas dito. So yun, balik tayo sa isometric view. Then all wizard again. Select natin to. Ayan, nakaayos na. Top hole. Yan. Select tayo dito ang position. Ito, hover lang uli natin to dito para makita natin yung midpoint. Then yan, okay lang natin para magkaroon na ng butas. Ayan. So kung mapapansin nyo, wala yung yung screw o yung parang screw na ganun dyan. Hindi ko ma-explain na ayos, pero yun, wala yung pag-iikutan ng screw. So para mapakita natin yun, punta tayo sa settings, tapos punta tayo sa document properties, detailing, ilagay lang natin to, check lang natin tong shaded cosmetic threads. Ayun, yung threads, hindi natin makita yung threads. So yun, pag nagawa natin yan, makikita natin yung threads na ginawa natin. So yan, nagawa na natin lahat ng pinapagawa. So kung magpapalit naman tayo ng materials, select lang natin to. So kung materials na gagamitin dito ay plain carbon steel. So right click natin yung materials, then select natin to carbon steel, and on in. Gawa naman natin lahat ng dito. So yan, may counterboard dito, meron din dito top hole. Gawa natin lahat. So that's all. Thank you for watching, and see you guys on